Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang talakayan natin dito po sa aking bagong YouTube channel, Veritas. At mayroon po tayong Veritas din na Meta page. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, at kung hindi pa kayo nakafollow sa Veritas Meta page, subscribe at follow na po kayo. Mga kabunyog, ito nagkalat na naman si Sara Duterte. Parang hindi vice presidente ng Pilipinas eh. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Lumabas na naman ang parang isip at ugaling bata. Ha? Napanood nyo na ba yon? In-interview siya ng media. Ha? Ngayong Pasko yon. Hmm? In-interview siya. Ayun, tinanong siya, hindi mo bababatiin si si Presidente Marcos? Oh, sabi sa kanya, Hindi hindi mo babatiin si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong Marcos ng Merry Christmas? Alam niyo, alam niyo kung anong sagot ni Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan? Panoorin niyo, ha? Panoorin niyo. Hmm. Sabi ni Sara Duterte, ha? Sabi ni Sara Duterte, bakit ko naman siya babatiin? Ha? Bakit ko naman siya babatiin? Kahapon o nung nakaraang mga araw, hindi naman Pasko, hindi ko siya binati. Oh, bakit ngayong Pasko babatiin ko siya? Parang, 'di ba? Parang parang isip at ugaling bata eh. Parang bata na inagawan mo ng candy. Tapos sinasabihin mong makipagbati na, ayaw. Ha? Hindi ang nakakaano dito mga kabunyog kasi hindi naman siya ordinaryong tao na eh. Vice Presidente siya ng Pilipinas. Pag Vice Presidente ka ng Pilipinas, kahit hindi ka pa naman presidente, kasi nandiyan ang presidente, pero nag-aakto ka na parang ano ka na, ha? Kagalang-galang ang mga sinasabi mo, kagalang-galang ang ano mo, ang galaw mo, ang ugali mo. Hindi pwede yan. Kaya pag naiisip ng maraming tao, yan ba ang papalit kay PBBM? Kung may mangyari kay PBBM, yan ba ang papalit? Nag-aambisyon pa yan na maging presidente sa 2028, ha? Ha? Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Oh, sabi ni Sara Duterte, o bakit ako? Hmm? Ah, bakit pag grinit ko ba siya, magbabago na ba siya? Sabi ni Sara Duterte. Bakit pag grinit ko ba siya ng Merry Christmas o Maligayang Pasko, magbabago na ba siya? Mayroon bang magiging pagbabago sa kanya 'yon? Wala naman yatang mababago sa kanya, wag ko na lang siyang i-greet. Oh. Kaya ano, mga kabunyog, matindi itong si Sara Duterte. Ang masama pa dito, makikita mo sa ekspresyon ng mukha niya. Yung wala. Kung sa atin yung 'pag sinabi mong ano ka, parang maging statesman, hmm, yung tipong ano ka, diplomatic, yung ang dating mo kagalang-galang. Dito wala. Ha? Ugali talaga, kasing ugali ni Digong, eh. Mas malala pa nga, eh, mas malala, 'no? Ano ano 'yan, eh, nakakaano itong si Sara Duterte. Sabagay, ano na 'yan, talagang sobra na ang galit niya kay PBBM. Sobra na ang galit niya kay PBBM. Eh, 'di ba noon nga, 'di ba gumaganyan na nga 'yan, sumisinyas pa ng gano'n. Tsaka yung ano, yung 'di ba, yung may pagbabanta na nga siya kay PBBM at kay Lisa Araneta at saka kay Romualdez. Sobra talagang galit niya. Eh, kaya ngayon tinanong ng media, "Hindi po ba ninyo babatiin si PBBM ng maligayang Pasko?" Umalma si Sara Duterte, ha? Sabi niya, "Bakit? Bakit ko siya babatiin? Ano, bakit niya raw babatiin?" Mga kabunyog. Oh, ang pagkakasabi ni Sara ganito, ito yung pagkakasabi niya, "Kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayon na Pasko." Yan, oh.
Yan yung eksaktong sinabi ni Sara Duterte. Kung ayaw niya raw batiin kahapon na hindi namang Christmas, bakit niya raw babatiin ngayon? May babago ba sa kanya? Sabi ni Sara Duterte. May mababago ba sa kanya? Magbabago ba siya kung babatiin ko siya? Ha? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayon na Pasko. Yun. Tapos tingnan niyo yung ekspresyon ng mukha ni Sara. Matindi. Makakabunyog mga kabayan. Ano ito? Pag naging presidente ito ng Pilipinas, makakakita ka ng presidente ng Pilipinas na ano? Ha? Laging galit. Parang laging galit sa mundo. Mas mas ano pa nga si ano no? Mas ano pa nga si Duterte nagbibiro, ito hindi. Galit sa mundo eh. Ha? Kahit diplomasya wala. Oh, kahit ano man lang diplomasya. Kasi ano siya eh, vice presidente, pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Dapat makita man lang yun sa kanya eh. Wala. Habang nagsasalita si Sara, parang ano lang eh. Ewan ko, ano bang ano dito? Ang sama ng mangyayari sa Pilipinas pag itong naging presidente. Mas malala pa ito kay Digong Duterte sa totoo lang. Hmm? Yung pagiging bastos ni Duterte na kay Sara. Ha? Yung pagiging ano, mainitin, yung pagiging vindictive, mapaghiganti na kay Sara. Oh, ang mas matindi dito, laging galit. Si Duterte, ano pa eh, may pagka, ano pa eh, nagbibiro pa. Pero ito si Sara, parang laging galit sa mundo eh. Yun na nga, simpleng magigreet lang, walang diplomasya sa kanya, sabi niya. Bakit ko siya igigreet? Ha? Bakit niya daw igigreet si PBBM? Magbabago ba siya? Oh, hindi ko siya, hindi, sabi ni Sara, hindi niya raw grinit nung nakaraan, bago, bakit? Magbabago na ba siya? Ha? Kung ayaw ko siyang batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siyang batiin ngayon. Anyway, yan si Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan. At tinanong din si Sara tungkol sa ano, tungkol dun kay ano, kay Yussi Cabral, tungkol sa di umano'y nagpakamatay ito. Ang sabi niya, I think makakaapekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary. Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. Problema, hindi niya iniisip, siya rin, meron din siyang mga undersecretaries at assistant secretaries. Hindi niya ba naiisip yon? Nagsalita na naman lang ito, hindi niya naman iniisip. Marami nga sa kanya mga ASEC at saka USEC kasama sa nakasuhan doon sa ombudsman. Ay doon pa nga lang ng pinatawag sa kamera, natataranta na yung kanya mga ASEC at USEC eh. Na high blood na eh. Ha? O lalo na ngayon na may kaso sila sa ombudsman. Pagkatapos niyan sa ombudsman sa Sandigan Bayan, hindi niya ba naiisip? Yung sinasabi niyang yung makakaapekto sa mental wellness ng mga undersecretary at assistant secretary, eh yung kanyang mga ASIC at USIC, tuliro na din nung pinatawag sa kamera eh. Ay lalo ngayon na may kaso na. Hindi niya ba naiisip yun? Ito talagang si Sara Duterte. Ha? Oh, yung ngang kanyang trusted na si Yusek ba yon? Si Yusek Zuleika Lopez, yung chief of staff niya. Oh, na high blood nga nung pinatawag doon sa ano, nataranta nung pinatawag doon sa kamera. Kaya dinala sa veterans, pati yung iba pang mga officials niya. O ngayon, pagdating dito sa kaso sa ombudsman, mabuti siya, hindi siya makakasuhan sa Sandigan Bayan. Pero yung mga akusadong mga ano niya, Yusik at Asik, at iba pang mga officials at staff niya, makakasuhan yan sa sa Sandigan Bayan. O anong mangyari sa kanila? Ito talagang si Sara. Hindi, ha? Sabi niya baka daw matulad yung mga ASIC daw na nai-involve saka mga USEC na nai-involve sa mga anomalya. Hmm?
Baka ano raw maapektuhan tulad nitong nangyari kay Yusek Cabral. Eh siya, papaano yung mga Yusek at ASIC niya na nai-involve din ngayon sa anomalya dahil sa kanya. Hindi niya ba naiisip yun? Ano ba 'to si Sara Duterte, hindi nag-iisip. Okay mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.